Ang cyber warfare ay isang terminong ilang dekada pa lamang ang nakakalipas ay parang katang-isip lamang at kasing hirap paniwalaan ng mga diwata at engkanto. Subalit sa ating mundo sa ngayon, ang cyber warfare ay isa ng tunay at konkretong reality. At ang bigat ng epekto nito ay mas malawak pa kaysa sa karaniwang naiisip natin kapag pinag-uusapan ng digmaan. Araw-araw napapanood natin sa balita ang mga ulat mula sa frontline ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, mga pambobomba, air raid, at mga lungsod na tinatamaan ng karahasan. Subalit may isa pang larangan ng digmaan na hindi gaanong nakikita ng mata, subalit kasing halaga, kundi man mas kritikal, ang cyber warfare. Ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ang itinuturing na unang tunay na cyber war sa kasaysayan. Isa itong uri ng labanan na kung saan parehong official at hindi official ng mga hacker mula sa magkabilang panig ay gumagamit ng pinaka-advanced na technology para pahinain ang istruktura at sistema ng kalaban. Hindi ito basta series ng hiwa-hiwalay na cyber attack. Ito ay integral na bahagi ng mismong digmaan, tuloy-tuloy, organisado, at may malinaw na strategic na layunin. Sa video na ito, susuriin natin ang masalimuot na mundo ng cyber warfare sa makabagong panahon, na kung paano ito umunlad sa konteksto ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, at iba pang aspeto na siyang tiyak na magpapamangha sa iyo. Sa aking pananaliksik, nakatagpo ako ng informasyong lubos na nakakantig at humanga sa akin. At sigurado ako na kayo rin ay magugulat sa mga natuklasan namin. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Simulan natin sa pagtukoy kung ano nga ba ang cyber warfare. Sinasabi kong pagtangka lamang dahil sa totoo lang, wala pang isang universal definition na ganap na pinagtitibay ng lahat ng konteksto. Gayunpaman, maaari nating ilarawan ng cyber warfare bilang paggamit ng cyber attack upang gambalain o sirain ng mga computer system at mahalagang istruktura ng isang estado o grupo ng kalaban na nagdudulot ng seryoso at malawakang pinsala. Ang mga ganitong pag-atake ay mayroong maaaring iba't ibang layunin mula sa espiya, propaganda at manipulation hanggang sa sabotahe, pagsira sa moral ng citizen at digmaang pang-ekonomiya. Sa pagtutok natin sa hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, malinaw nating makikita na nagsimula na ang cyber warfare bago pa man ang aktual na pananakop ng Russia noong February 2022. Mula pa noong 2014, kasabay ng pag-annexation ng Crimea, patuloy nang nagpapalitan ng cyber attack ang dalawang bansa sa cyberspace. Sa karamihan ng mga pagkakataon, Russia ang nangunguna gamit ang mas malawak at mas sopistikadong uri ng pag-atake. Ang isang kilalang halimbawa nito ay nangyari noong 2015 nang atakihin ng mga Russian hacker ang isang company ng kuryente sa Ukraine na kung saan nagresulta sa pagkawala ng supply ng kuryente sa mahigit 25,000 na katao. Ginamit sa pag-atake na ito ang isang kilalang Trojan virus na tinatawag na Black Energy na nag-install ng mapanirang bahagi sa mga apektadong sistema dahilan upang tuluyang maparalyze ang kanilang operasyon. Para mas maunawaan mo kung paano ito nangyari, susuriin natin ang mismong mekanism ng pag-atake. Ang mga apektadong company ay nakatanggap ng peking email na kunwari ay mula sa official ng Ukrainian government sources. Kapag binuksan mo ang email na ito, agad itong pinapagana ang malware na nag-i-infect sa buong sistema. Ang ganitong uri ng cyber attack ay mayroong napakalubang epekto na kayang makaapekto hindi lamang sa mga company kundi sa buong lungsod at mga tao. At hindi lamang ito limitado sa mga energy company. Ito ay maliit na bahagi pa lamang ng mas malawak na banta. Maraming organization sa Ukraine ang naging target ng kaparehong taktika. Noong January 2022, ilang linggo bago ang aktual na pananakop, lalo pang pinaigting ng Russia ang kanilang cyber operation na kung saan mahigit 70 institusyon ng government ng Ukraine ang sabay-sabay na inatake. Layunin ng mga pag-atake na ito na pahinain ang infrastruktura at communication ng bansa bilang paghahanda sa huling yugto ng plano. At noong February 2023, formal nang sinimulan ng Russia ang kanilang land invasion kasunod ng matagal at sistematikong digmaan na naganap sa cyberspace. Kasabay ng mga pangyari ito noong 2022, isinigawa rin ng sunod-sunod na sabayang cyber attack laban sa mga sistema ng depensa at communication ng Ukraine. Malinaw ang layunin, putulin ng communication ng sandatahang lakas ng Ukraine at ilagay sila sa kaguluhan. At bagamat hindi ito ganap na nagtagumpay, bagyang naisakatuparan ng plano. Ipinakita ng mga pag-atake na ito ang malinaw na coordination sa pagitan ng cyber operation at aktual na labanan sa lupa. Patunay ito na para sa Russia, ang cyberspace ay hindi lamang suporta, ito ay isang ganap at mahalagang front ng digmaan. Sa loob ng maraming taon, kilala na ang Russia bilang isa sa mga pinakaaktibong manlalaro sa cyber warfare. Iba't ibang unit at organisasyon ang kumilos sa ilalim ng basbas at pangangasiwa ng estado. Kabilang dito ang mga security agency tulad ng GRU at FSB na malalim ang pagkakasangkot sa cyber espionage at cyber sabotage.
Kaakibat ng mga agency na ito ang kilalang grupo ng profesional na hacker gaya ng APT-28 na mas kilala bilang Fancy Bear at AP-29 na tinatawag naman Cozy Bear. Ang mga grupo na ito ay sangkot sa daan-daan kundi man libo-libong cyber attack laban sa Ukraine at iba pang bansa sa kanluran kabilang na ang US. Isang kilalang halimbawa ang nangyari noong June 2016 nang parehong ituro ang Fancy Bear at Cozy Bear bilang responsable sa cyber attack laban sa Democratic National Committee sa Amerika sa gitna ng mainit na panahon ng eleksyon. Sa pag-attacking ito, matagumpay nilang nailabas sa publiko ang halos 20,000 email at mahigit 8,000 attachment mula sa naturang organization. Hindi lamang sa US natigil ang mga operasyon na ito. Ang parehong mga grupong Russian hacker ay nagsagawa rin ng mga cyber operation laban sa iba't ibang international organization at pinaniniwalaang nang himasok pa sa mga halalan sa France at Germany sa pamamagitan ng digital manipulation at information. Sa kabilang banda, nananatiling may napakalaking papel ang FSB na cyber strategy ng Russia. Isang ahensyang itinuturing na haligi ng kanilang panloob at madlabas na operasyon sa larangan ng digital malware. Ang Federal Security Service o mas kilala bilang FSB ay hindi lamang responsable sa panloob na security ng Russia. Aktibo rin itong nakikilahok sa mga cyber operation kasabay ng iba pang lihim na misyon sa digital na larangan. Kaagapay din ito ang Foreign Intelligence Service o SBR na mas nakatuon naman sa cyber espionage. Pagkuha ng sensitibong information gamit ang technology. At kung iisiping sapat na yun, marami pang ibang unit at grupo ang kasangkot tulad ng iba't ibang technical teams at mga sentrong may kaugnayan sa pambansang depensa na nagsasagawa ng operation sa cybersecurity at cyber warfare para sa pamahalaan at armed force ng Russia. Maliwanag talaga na ang cyber warfare ay sentral na bahagi ng strategy ng Russia. Subalit dito tayo pumapasok sa mas malabong teritoryo. Hindi lahat ng cyber attack ay direktang nagmumula sa mismong government ng Russia. Mayroong ding mga pribadong grupo at sibilyang hacker na kusang nakikipagtulungan sa Kremlin. Minsan kapalit ang pera at minsan naman ay dahil sa ideological na paniniwala. Ang isa sa mga pinakakilala at itinuturing na makapangyarihan sa mga grupo na ito ay ang Killnet, na pinamumunuan ng isang humigit kumulang 30 taong gulang na individual na kilala sa alias na Killmilk. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nabuo ang isang malawak na hukbo ng mga hacker at taga-suporta na parang isang anonymous subalit nasa panig ng Russia at ni Vladimir Putin. At ang Killnet ay isa lamang sa mga napakaraming katulad na grupo. Dahil sa dami at lawak ng mga operasyon na ito, mahirap sukatin ang tunay na saklaw ng cyber attack na kinasasangkutan ng mga Russian actors, subalit mayroong ilang insidente na tumatak ng gusto. Isang particular na mapanirang operation ang isinagawa noong 2016 ng grupong kilala bilang Fancy Bear. Gumamit sila ng Android-based malware upang atakihin ang mga unit ng rocket at artillery forces ng Ukraine. Nagpakalat sila ng isang nahawaang mobile application na ayon sa ilang ulat ay nagdulot ng seryosong pinsala sa mga sistema, kabilang na ang umano'y pagkasira ng hanggang 80% ng targeting system ng mga D-30 howitzer ng Ukraine. Bagamat itinanggi ng Ukraine ang lawak ng pinsala na ito, ipinapakita pa rin ng insidenteng yon kung gaano kalala at kalalim ang maaaring maging epekto ng cyber warfare sa aktwal na labanan. Madalas na pinagsasabay ng Russia ang cyber attack at mga pisikal na opensibang militar. Halimbawa noong March 2022, matapos mabagyo ang kanilang pagsulong sa kabisera ng Ukraine ng Kiev, inatake naman nila ang cyberspace, ang pangunahing broadcast tower ng television ng lungsod. Layunin nito ang magasik ng takot at kalituhan sa hanay ng mga sibilyan. Kasabay nito, nagsagawa rin sila ng daang-daang cyber attack laban sa Ukrainian Tactical Command and Control System, isang napakahalagang plataforma para sa artillery operation ng Ukraine. Upang targetin ang system na ito, nakabuo ang mga Russian hacker ng humigit kumulang 7 magkakaibang uri ng malware. Kung nagtagumpay ang mga pag-atake na ito, maaari sanang makakuha ng access ang Russia sa lahat ng service na konektado sa system na yun, kabilang na ang mga tablet at smartphone. At ibig sabihin, posibleng makita ang mga mensahe sa Telegram, mga litrato, at iba pang mga sensitive na datos na nakaimbak sa mga device na yun. Ang mas delikado pa, hinahanap din ng malware ang configuration ng Starlink upang malaman kung aling mga device ang konektado sa internet. Kung nagtagumpay ito, literal na malalaman ng Russia ang eksaktong location ng mga command center ng Ukraine dahil marami sa mga ito ay nakalink sa mga Starlink antenna. Mula roon, madali na sana silang matatarget ng artillery o missile strike. Ayon mismo kay Leah Vityuk, pinuno ng Cyber Service Security Service ng Ukraine o SBU, talagang napakalaki ng pangarib na dulot ang ganitong uri ng cyber attack dahil direkta nitong iniugnay ang digital infiltration sa aktwal na pagkawasak sa battlefield. Subalit ang cyber warfare ay hindi lamang nakatuon sa mga target na militar. Layunin din itong sirain ang katatagan ng lipunan, pahinain ang loob ng mga tao at maggasik ng kaguluhan. Noong 2022, nagawang harangin ng Ukraine ng mahigit 76 na bot farms
na binubuo ng mahigit 3 milyong peking account bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa disinformation at online manipulation. At ang mga bot farm na ito ay ilan lamang sa mga napakarami. At marami pa ang natuklasan hindi lamang sa Ukraine, kundi pati sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Sa kabila ng lahat ng ito, napatunayan ng Ukraine na isa itong matigas na kalaban sa cyberspace. Bagamat may mga tagumpay ang mga Russian cyber attack, malaki rin ang naging tagumpay ng cyber defense ng Ukraine na kadalasang iniugnay sa SBU. At ang tibay na ito ay pangunahing nagmumula sa dalawang mahalagang factors. Ang naipong karanasan ng Ukraine mula pa noong 2014 kasama ang malawak na international cooperation ang naging pundasyon ng kanilang matibay na cyber defense. Kilala sa buong mundo na ang European Union ay naglalaan ng mahigit 10 milyong euro upang suportahan ang kalayaan ng Ukraine sa cybersecurity. Bukod dito, tumanggap din ang bansa ng tulong mula sa iba't ibang estado at pribadong company gaya ng Microsoft na nagbigay ng technical suporta at protection laban sa malalaking cyber threat. At bilang tugon, itinatag ng pamahalaan ng Ukraine ang IT Army of Ukraine, isang voluntaryong organisasyon na nabuo ilang araw lamang matapos ang pananakop. Ang layunin nito ay lumaban sa mga digital na kaaway. Ayon mismo sa ilang ulat, binubuo umano ito ng 250,000 hanggang 300,000 na katao. At bagamat maaaring labis ang bilang na ito, malinaw pa rin na ang pagbuo ng isang espesyal na unit para sa cyber warfare ay patunay kung gaano kahalaga ang laraang ito sa kasalukuyang digmaan at kung gaano ito kinakailangan. Tinatayang mula nang magsimula ang pananakop, 10,000 cyber attack ang inilulunsad bawat taon laban sa Ukraine. Ipinahayag pa ng pamahalaan na halos lahat ng kanilang sistema ng estado at maging ang mga sundalo ay naging target ng mga Russian hacker. Gayunpaman, ang IT Army ng Ukraine ay hindi lamang binubuo ng mga hacker na nasa harap ng computer at malayo sa aksyon. At hindi ganito ang tunay na kalagayan. Ang mga operator ng unit na ito ay halo ng mga hacker at espesyal na military personnel, sinanay hindi lamang sa digital operation kundi pati sa aktwal na labanan. Marami sa kanila ang direktang kumikilos mula sa frontline dahil ayon sa mga eksperto, mas pinapalawak nito ang saklaw at bisa ng kanilang operation. Mula roon, agad nilang tinutugunan ang Russian electronic warfare, lalo na ang pag-atake laban sa Ukrainian drones at ang paggamit ng mga decoy at camouflage drones. Ayon mismo kay Leah Vityuk, upang maisagawa ang marami sa mga operasyon na ito, kinakailangan ng pisikal na presensya sa mismong battlefield. Ipinapakita nito na ang cyber warfare ay hindi nahiwalay sa tradisyonal na digmaan. Ito ay ganap ng magkakaugnay at hindi rin nananatili ang Ukraine sa purong defensive position. Sa maraming pagkakataon, sila mismo ang naglulunsad ng cyber offensive. Halimbawa, matagumpay na inatake ng mga Ukrainian hacker ang isang Russian communication satellite na ginagamit ng military na nagresulta sa pansamantalang pagsabotay ng operasyon ito at pagkakakuha ng sensitibong information. Sa parehong paraan, nagawa rin nilang makapasok sa system ng Russian railways, isang malinaw na indikasyon na ang cyber warfare ay hindi na lamang pandagdag sa digmaan, kundi isa ng pangunahing sandata ng modern na labanan. Dahil sa mga pag-atake na ito, tumigil sa operasyon ng sistema ng bentahan ng tiket sa loob ng humigit mulang 20 oras na nagdulot ng matinding kaguluhan. At gaya ng nabanggit na natin, ang mga cyber attack ay hindi lamang naglalayong sirain ng mga sistema, kundi magasik ng takot at panik, lalo na sa haring ng mga civilian population, isang aspeto ng digmaan na lubang kontrobersyal sa magkabilang panig. Maaari ring gamitin ng mga cyber warfare upang pahinain ang moral at hiyain ng kalaban. At tulad ng alam ng marami, nagsagawa ang Russia ng isang matinding kampanya laban sa YouTube, dahilan upang lumikha sila ng sarili nilang video platform bilang alternatibo. Subalit maging ang platform na ito ay naging biktima ng isang cyber attack na iniuugnay sa Ukraine. Matapos itong pansamantalang ma-disable, ilang oras bago ito inaasahang live streaming ng Victory Day Parade ng Moscow noong May 9, 2022. Inabot ang halos 5 araw bago muling nabawi ng Russia ang ganap na kontrol sa kanilang mga server. Ang ganitong uri ng pag-atake ay kabilang sa tinatawag na Denial of Service Attacks o DDoS at sa madaling salita, layunin ng mga pag-atake na ito na gawing hindi accessible ang mga digital resources tulad ng mga website at online services sa pamamagitan ng pagbaha ng mga sobrang internet traffic hanggang sa ma-overload ng sistema at tumigil sa normal na operation. Subalit pakinggan mo ito dahil dito ay talagang mapapahanga ka. Isinama ng Ukraine ang mismong mga citizen nito sa kanilang cyber intelligence effort sa pamamagitan ng isang mobile application na nagpapahintulot sa mga sibilyan na magbigay ng information sa real time tungkol sa mga galaw at maniobra ng mga puwersang Russian. Malaking tulong ito sa hukbo dahil agad na nagagamit ang informasyong nakokolekta. Bagamat may kakibat itong pangarib, ipinapakita nito na sa modern na digmaan, anumang smart device, lalo na ang smartphone, ay maaaring maging kasangkapan ng military at intelligence operations. Ang isang simpleng cellphone ay maaaring nang magsilbing mata at tenga sa larangan ng labanan. Mahalagang tandaan na ang cyberwar sa pagitan ng Ukraine at Russia
ay hindi lamang limitado sa dalawang bansa na ito. Dahil sa likas nitong mahirap matunton at itrace at sa kakulangan ng malinaw na pandaigdigang regulation, nag-aalok ang cyber warfare ng isang antas ng impunity o kawalan ng agarang pananagutan, isang bagay na bihirang makita sa tradisyonal na military action. Sa katunayan, naglungsad na rin ang Russia ng mga cyber attack at hybrid attack laban sa ilang bansang kasapi ng NATO na kadalasan ay nauuwi lamang sa limitadong parusa o sanksyon, isang malinaw na indikasyon kung gaano kahirap pigilan at parusahan ang mga digmaang nagaganap sa cyberspace. Halimbawa, may mga ospital sa iba't ibang bansang sumusuporta sa Ukraine na naging target din ng cyber attack. Maging ang dating nakaupong Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ay hayagang nagpayag ng kanyang pag-alala tungkol sa patuloy na cyber attack na nauugnay sa Russia. Noong November, inanunsyo ng Ukrainian Defense Intelligence ang tagumpay ng isang malakiang cyber operation na isinagawa laban sa Civil Aviation Authority ng Russia na kilala bilang Rosaviatsia. Ayon mismo sa mga ulat, nagresulta ang operasyon na ito sa pagkuha ng malaking bilang ng mga confidential na dokumento. Kabilang sa mga nakuhang dokumento ay ang araw-araw na internal report ng ahensya na sumasaklaw sa mahigit 1 taon at kalahati, pati na rin ng mga technical na detalye ng operasyong inilalarawan bilang isang komplikado at espesyal na cyber mission. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Rosaviatsia kaugnay ng insidente na ito. Mahalagang tandaan na ito ang kauna-unahang pagkakataon na hayagang inaako ng pamahalaan ng Ukraine ang responsibility sa isang cyber operation laban sa isang target ng Russia. Isang malino na sinyalis ito na sa panahon ng makabagong digmaan, ang cyber warfare ay hindi na pangalawang usapin, kundi isang integral at strategic na bahagi ng mga kasalukuyang tunggalian. Ang hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nagsilbing patunay na wala nang dapat pagdudahan. Ang cyber warfare ay may malalim na epekto at malaking papel sa pandaigdigang larangan ng digmaan. At bagamat itinuturing itong mas hindi pisikal na mapanira kumpara sa mga tradisyonal na digmaan, hindi may kakailangang kakayahan itong baguhin at muling hubugin ang mga patakaran ng mga modern na labanan. Inaasahan din namin na sa malapit na hinaharap, halos lahat ng sadataang lakas, lalo na ang malalaking kapangyarihan, ay magtatatag at magpapalawak ng mga special na unit, division, at exclusive na sistema na nakatuon lamang sa cyber warfare. Sa katunayan, mayroon ng maraming grupo, may ilan na kontrolado ng estado, at mayroong ilang ding parang mga digital mercenary, bagamat mahirap pang bigyan ng malinaw na kategory ang ilan sa kanila. Hindi na rin ganap na malinaw kung gaano magiging kahalaga ang papel ng cyber warfare sa magiging huling resulta ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Subalit isang bagay lamang tiyak, patuloy at mabilis ang paglaki ng impluwensya nito. Ang cyber warfare ay nasa maagang yugto pa lamang, subalit napakabilis itong umuunlad at malinaw na magiging isa ito sa mga pangunahing salik sa lahat ng digmaan sa hinaharap. Bagamat para sa ilan ay kapanapanabik ang ganitong uri ng technological na labanan, para sa iba naman ay nakakatakot at parang anyo ng modern terror. Bago tayo magtapos, mahalagang tandaan na ang lahat ng tinatalakay natin sa video na ito ay nagpapakita kung paano nagbabago ang anyo ng digmaan sa modern na panahon. Hindi na lamang ito tungkol sa mga sundalo, tangke o missile. Sa likod ng mga putok at pagsabog, mayroong tahimik subalit mapangarib na labanan na nagaganap. Isang digmaang hindi nakikita ng mata, subalit kayang baguhin ang takbo ng buong bansa. Ang cyber warfare ay patuloy na umunlad at habang lumalalim ang ating pagdepende sa technology, mas nagiging bukas din tayo sa mga bagong uri ng banta. Ang mga pangyayaring nasaksihan natin sa pagitan ng Ukraine at Russia ay malinaw na babala kung gaano kalaki ang papel ng cyberspace sa mga susunod na sigalot sa mundo. Ito ay hindi nakakahaka o konsepto lamang, ito ay kasalukuyang reality. Kung may isang aral tayong dapat tandaan, ito ay ang kahalagahan ng information, paghahanda at kritikal na pag-unawa sa mga nangyari sa paligid. Sa panahon ngayon ng kaalaman ay isa na ring anyo ng depensa. Kung nagustuhan nyo ang ganitong uri ng content, malalim, dokumentaryo at batay sa totoong pangyayari, ini-invite namin kayong mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi nyo makaligtaan ang mga susunod pa naming talakayan tungkol sa geopolitics, modern warfare at mga kwentong umuhubog sa mundo natin ngayon. Kaya naman ito nga pala si Noel Polo TV at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.